no, Senator Bato at Senator Robin Hood, nananawagan na po ng mga volunteers para po protektahan ang ating VP Sara Duterte. Bigla niyong bubulabugin. Hindi niyo ba naisip kung sino man po nakaisip na tanggalan, kung si Marbil, dapat talagang ikaw ang umako ng lahat ng sisi na yan. Ang gusto ko lamang ay huwag mo na akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Ayan, unahin natin. Yan po, no? Mukhang ngayon po, umiiwas na po totally si Marbil sa mga interview. Kasi, isa pa, sabi ni VP Sara, at laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. Dalawa yan. Di po ba? May kasabihan tayo, di ba? Kung wala ka rin lang sasabihin, hindi, iba pa. Parang kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang, di ba? Ito ang payo ni VP Sara. Baka hindi niya kaya eh. Di ba? Kasi sabi ni VP Sara, para hindi magkabuhol-buhol yung kwento mo, lagi ka lang magsasabi ng totoo. So, ang pagtalima ni Marbil dyan sa 2 bilin na yan, na wag nang sasabihin si VP Sara sa anumang interview, hindi na po siya nagpapa-interview. Dehin Bokekina. Meron bang mga papalag dyan na bakit no comment? Malamang wala, no? Kasi tama naman yun. Alam nyo, sa totoo lang, no? Sa totoo lang, ito pong ginawa tapos isa pa, baka naman magkabuhol-buhol na naman ang kwento niya pag nagsalita pa. Kasi mahirap pong pabulaanan yun. Inakusahan ka. Walang request. Wala kayong request. Kusa mong inutusan na tanggalin. Alam nyo, ito magtaparan po tayo. Hirap na hirap po tong gobyerno na to. Para kasi ang feeling ng gobyerno, nasa kampanya sila eh. Naghabol sila nung sa survey. Alam ko yung hinahabol ni BBM eh. Papataas yung mga trust rating. Alam nyo, ulitin ko na naman. Lagi ko pong inuulit to. Yung mga Duterte po, walang ka-effort na mag-create ng mga pag-uusapan sila. For good. Alam nyo yun? Hirap na hirap po yung gobyerno, namimigay ng ayuda, nagpapa-concert, sinisiraan, walang humpay yung mga Duterte. Ang dami po nilang ginagamit para lang po mapataas yung kanilang rating, para lang po mapaganda yung papel nila sa tao. Pero minsan, nasosobrahan sila eh. Alam niyo yun? Yung paninira, wala po yan eh. Yung ayuda, ngayon natin nakita, no? Dapat, akala ko sanay na sila magbigay ng ayuda. Pag panahon pala na kinakailangan nila magbigay ng ayuda, palpak pa rin, no? Wala pala talagang organisasyon. Okay, ang point ko lang, sayang yung lahat ng ginagawa ninyo sa mga ganitong, ngayon lang ako nakakita, nananahimik yung security. Kung ako presidente ng Pilipinas, ano na naman ba ginawa ninyo? Di po ba? Matagal nang may security si VP Sara, nag-e-excesan lahat, normal. Bigla niyong bubulabugin. Hindi niyo ba naisip, kung sino man po nakaisip na tanggalan, kung si Marbil, dapat talagang ikaw ang umako ng lahat ng sisi na yan. Di po ba? Bakit mo kinakailangan na bulabugin yung security detail? Hirap na hirap ka ngayong magpaliwanag kung bakit mo kinakailangan magbawas ng security sa Vice President. Hindi naman ganun kahirap na hirap. Kumbaga, what is 75 police? Sabi nga kung talagang kailangan mo ng 75, di kumuha ka lang ng tigi-tigi sa bawat presinto, hindi mararamdaman ng presinto,
Hindi mo kinakailangan tanggalan ng security detail yung isang mataas na tungkulin. Doon pumapalpak eh. Gusto nyong sutilin yung mga Duterte. Pero at the same time, hindi nyo mapangatwiranan sa tao yung panunutil ninyo. Totoo yan eh. Yung sinasabi ni BP Sara, political yan. Pero mas matindi pa yung termino natin. Yan po ay political na panunutil. Hindi naman po, kumbaga, masasaktan nyo po ba yung mga Duterte dyan sa paraan na yan? O lalo lang silang makakahanap ng pambara? Alam niyo yun? Pasensya na, Mr. President. Napakahina talaga ng sa totoo lang, kung meron pang mas mataas kay Marbil na nag-isip niyan, natanggalan si BP Sara, hindi nyo ba naiisip na bawat gawin ninyo sa pamilyang yan, ang balik sa tao niyan, mas matindi? Very popular yan. No? Very popular na vice president. Ang tatay niyan, very popular na presidente. Hindi yata tumatatak sa isip ninyo na sila black propaganda proof, no? Hindi po sila tinatabla ng black propaganda. Hanggang ngayon ba hindi nyo makuha na yung popularidad ng mga Duterte, hindi lang po yan dahil sa propaganda. Ang kanilang popularity ay nag-ugat sa kanilang paglilingkod. Ang kanilang popularity ay nag-ugat doon sa naranasan ng tao kung paano sila magtrabaho. Ang popularity nila ay nagmula doon sa bumilib sa kanila yung mamamayang Pilipino. Hindi po, kung ang popularity niyan ay galing lang sa propaganda, halimbawa kay Erap para sa mahirap, o kaya dating artista, sikat na sikat, madaling mawala yung ganong uri ng ng popularidad eh. Di ba? Isang taon pa lang mahigit si Erap na napalayas na sa palasyo. Kasi yung popularidad niya, popularidad dahil siya ay artista. Popularidad dahil siya ay maganda yung kampanya, nagda-drive ng jeep, Erap para sa mahirap. Pag ganun yung popularity mo, talagang pwedeng tapatan niya ng, mahilig sa pera. Huweting to. Huweting lang katapat ni Erap eh. Pero yung Duterte, hanggang ngayon ba hindi nyo pa rin maunawaan? 6 na taon na siniraan niya ng mga dilawan. Continuation ngayon, 2 taon nyo nang sinisiraan. Tuloy-tuloy pa rin yung mga dilawan na naninira. Black propaganda proof dahil yung popularidad ng mga Duterte, hindi po yan nila nakuha dahil sila'y artista. Hindi po nila nakuha dahil sila'y mga pogit magaganda. Given na yun na maganda si Sara at maganda si mga gwapo yung mga anak. Pero hindi po nila doon nakuha yung kasikatan ng mga Duterte. Sumikat sila dahil sa nakita ng tao kung paano sila maglingkod, hinahanap namin yung paglilingkod ng mga Duterte. Sa tingin nyo, pag siniraan nyo lang, katulad niya, sikat na sikat, paano nyo maisip na pag tinanggalan nyo sila ng security, binawasan nyo na seguridad, wala lang sa mga tao? Masasaktan nyo yung mga Duterte? Manggigigil lang. Kumbaga, daig nyo pa yung mga benteng, yung pagtatanggal ng security detail kay BP Sara, parang 10 maisog yung ginawa ninyo. Parang pinaatin nyo yung mga pro-Duterte na 10 maisog.
Gigil na gigil lahat ng pro Duterte. Bakit daw yung anak lang yung gwapo? Bakit hindi si Digong? Ngayon lang po sa kasaysayan ng Pilipinas na talagang putok na putok yung ginawa ninyo. Okay. So ngayon po nananawagan na, no? Biruin nyo yun, hindi ba kayo nahihiya? Mr. President, hindi ka ba nahihiya sa pinagagawa ng mga tauhan mo? O ngayon, nananawagan ngayon, ang tindi ng dating. Ang dami po nagbo-volunteer. Sa totoo lang, hindi lang ako marunong dyan sa mga ganyan, yung mga I volunteer. Gawa nga kayo. Ipakalat nyo nga. Kasi yung iba magagaling dyan, yung mga hindi mo pera yan, mga ganun. Sa atin naman, ay volunteer. Lahat nga kayo mga kapatid, sa Facebook, sa TikTok, ay mag-volunteer yung maggawa kayo, anong tawag doon? Yung hindi mo pera yan, ano yung tawag doon? Tapos ganun, ay volunteer naman sa atin.